I had a great threesome last night, bro. The twins was so fucking wild at bed. Gago, ingat ka sa threesome, baka may sakit yan ha. I know when the girl is clean or not. I don't fuck a prostitute. And I am clean, you idiot. Napangiwi ako dahil sa klase ng usapan nila. Ano pa bang aasahan mo sa mga gwapo? Parang ang mga kuya niyang babaero. Ni hindi man lang nila naisip ang nararamdaman naming mga babae. Puro sila pasarap sa buhay. Bihira na lang ang lalaking malakrisosto may ibara at Maria Clara na babae ngayon. Subukan mo makipag-threesome, Colton. It's great. I already did and it was really great. But it's hard to find a tight one. Gusto ko nang takpan ng tenga ko dahil sobra-sobra nang naririnig ko na mga kabastos ang lumalabas sa bibig nila. Wala pa silang maisip na topic at yun ang topic nila ngayon. God, what an asshole. Pare-pareho lang sila. Iisa lang ang habol sa mga kababaihan. May I get your order, sir? Napabuga ko ng hangin dahil sa wakas, tumigil na rin ang mga ito na pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa mga ito kagabi at mukhang nalihis na rin ang usapan because they are already talking about business. 2 order of frappuccino and 3 order of caramel macchiato. Naging busy na ako sa pag-aasikaso ng mga customer ko dahil kulang kami sa tao at dagsa talagang customers. Ma'am, pwede po bang pakahati dito ron sa 5 gwapo na lalaki? Kailangan pa po kasi ako sa loob eh. Sure. Tinanggap niya ang hawak nito. Nagpakawala pa ako ng malalim na buntong hininga bago dahan-dahang lumapit sa pwesto ng mga gwapong lalaki. Naubod naman ang halay at kayabangan. Here's your order, sir. Dahan-dahan ko nilapag ang orders ng mga ito. Napatas ang kilay ko nang napahinto sa pag-inom ang lalaking katapat ko na may hazel brown na mata. Maya-maya, nasamid ito. You okay, bro? Napatas ang kilay ko dahil sa inasta nito. Nang ilalapag ko na ang huling piraso ng frappuccino, nangatibig lang ang ilong ko dahil sa naamoy na matapang na pabango nito. Hindi yun ang gusto ng ilong ko, kaya ang ending, nabahing ako. Sa kaliwa ko'y binaling ang ulo ko, akala ko ligtas na ako, pero may nabahingan pala ako. Lalaki at madilim ang anyo nito. Halata ang pagkairita sa mukha nito. Hala yung laway ko, talsik-talsik sa mukha niya. Dahil malapit kami sa isa't isa, mas lalo ko nairita, parang babaliktad ang sikmura ko. At hindi ko na kinayang tumakbo pa papunta sa banyo dahil sa lalaking may lunti ang mga mata. Doon ako inabutan ng pagsusuka. Oh great, ang bobo mo talaga, Misha Yvonne Hernandez. Fuck this! Hindi ko maiwasang kabahan habang nasa loob kaming dalawa ng opisina ko. Wala na akong choice kundi dalhin siya rito dahil iskandaloso pala itong taong to. Parang gusto na akong gilitan ng leeg. Pasensya na talaga. Hindi ko kasi nagustuhan ang amoy mo eh. What the? Do you mean mabaho ako? Do you know that I even buy my perfume in Italy? It was the most expensive perfume, miss. Napairap ako sa ere sa sinabi nito. Hindi ko naman tinatanong kung saan niya binili ang perfume niya. Naubod ng tapang. Nasa banyo ito at hinihintay ko makapagbihis. Binigyan ko na lang siya ng t-shirt na uniform rito sa coffee shop ko. Bumukas ang pinto ng banyo habang inaayos ko ang mga transactions papers ko. Makapal ito, para bang isang ledger at mabigat talaga. I need my suit right now. Dahil sa gulat, napaharap ako dito at naramdaman ko kasi ang presensya nito sa likod ko. At napakalapit niya. Mali ang ginawa kong pagharap dito dahil halos maglapat na ang ilong naming dalawa. Ouch! Hala, sorry. Hindi ko sinasadya. Nataranta ako dahil nahulugan siya ng recordings ko. Which is sa paa. At alam ko na masakit yun dahil kasing kapal ito ng mukha ng lalaking kaharap niya. Inalis na nito ang sapatos na suot. Namumula nga ang paa nito. You! Pinapainit mo talaga ang ulo ko! You're so stupid! Nanglingunon ko ito. Nakasalampak na ito sa sahig. Hawak-hawak ang matambok nitong pang-upo. Oo nga pala. Nahila ko nga pala ang upuan. Uupo sana to. Kasalanan ko ba na kailangan ko lang ng upuan na nasa mataas? Kasi maliit ako kaya pagpapatong-patungin ko sana. Dadalawan ko sana siya pero lumabas na siya ng office ko. At tila hindi na nito alam ang hahawakan kung ang puwet ba nito na nasaktan o ang paa nito na namumula at namimilipit sa sakit. Napangiwi ako dahil hirap ito sa paglalakad. Sinalubong siya ng mga kaibigan niya na may ngisi sa labi at pinipigilan ng matawa. Let's go! Tatalikod na sana ito pero hinarap ako nito. Oh by the way, ipapasara ko ang coffee shop mong to. Puro naman kamalasan. Ewan ko sa lalaking yan, ang sama-sama ng ugali. Napabunghalit ako ng tawa nang isa na namang kamalasan ang dumapo sa lalaking ito. Nadulas siya.
Hindi yata niya nakita ang sign na caution, wet floor. Oh, by the way, mister, kamalasan, karma is a bitch. Tingin-tingin din kapag may time. Baka madulas ka na naman. Congratulations, ma'am! Napangiti ako habang pinagmamasdan ng mga empleyado ko. Pagpasok na pagpasok ko ay sumalubong sa akin ng confetti. May cake rin silang dala. 3 layers. Naku, nag-abala pa kayo. Tuwang-tuwa ako habang pinagmamasdan sila. Sa tuwing tataas ang sale sa trade ng shop ko, nagsiselebrate kami gaya ngayon. Lahat sila nakangiti sa akin. Umabot ang saya na iyon sa kanilang mga mata. Masaya namin pinagsaluhan ng mga nakahanda sa hapag. May ilan ring customer na nagtangkang pumasok sa shop kahit sarado pa. Pero gaya nga ng sinabi namin, sarado kami. We are not accepting any customer. It's time for us to have plenty time with each other and have some fun. Bar tayo, Misha. Sabi ko sa kanila, Misha na lang ang itawag sa akin. Since we're just in the same age. Pero ang iba, ma'am pa rin. Lalo na sila Manang Kara. Sige kayong bahala. Basta ang mahalaga, magsaya at mag-relax tayo dun. Ayos! Hoy Jason, ingatan niyo si Ma'am Yvonne ha. Yes, Manang Kara. Masaya ang buong maghapon ko dahil sa mga empleyado ko. Naghanda rin sila ng mga ilang palaro. Pagod na pagod ako na makauwi ng bahay bandang 6:00. Ang usapan namin, magkikita-kita kami sa shop mga 8:00 para sabay-sabay kaming pumunta ng bar. Mabuti na lamang nakapag-alarm pa ako ng cellphone. Kung hindi ako makakarating sa usapan namin. At nakakahiya kung gano'n na nga nangyari. Ako pa naman din ang amo nila. Inaya ko rin ang kaisa-isa kong best friend na si Ivy upang makasama namin sa pagdiriwang. Kailangan mo talaga yan. Napangiwi ako nang hilahin ako nito sa buhok. Pilit ako nitong pinaupo sa upuan, kaharap ang salamin. Hindi ko akalain na magpupumilit siya na ayusan ako at wala akong laban sa pagiging sadista niya. Maging ang ipinasuot niya sa akin, halos kita na ang kaluluwa ko. Pilit kong ibinababa ang dress ko, halos makitaan na ako ng underwear sa pinasuot niyang dress sa akin. Pag yan, napunit-punit, babayaran mo yan. Dahil sa sinabi ko, tumigil na ako sa paghila, paibaba ng laylayan ng dress ko. Bahala na nga, ngayon lang naman eh. Ayan, perfect! Grabe, ang ganda-ganda mong bruha ka. Kahit ako hindi makapaniwala sa nakikita ko sa harap ng salamin. Ako ba talaga to? Ang dulo ng aking mga buhok ay swabe ang pagkakakulot. Ang labi ko, ubod ng pula. At mas lalong nadipin ang mukha ko na tila nag-glow siya at nagkaroon ng buhay. Anong ginawa mo sa akin? Pinaganda ka. Halika na. Ang dami-dami mong dada. Halos nagkanda-tisod-tisod ako pababa ng hagdan dahil sa taas ng takong ko. Pansin ko wala pa sila kuya sa bahay kaya tahimik. Ang kotse ni Ivy ang ginamit namin dahil wala naman akong kotse. Kaya anong magagawa ko? Ay naku, sampalin niyo nga ako. Hala, si Ma'am ba talaga yan? Parang modelo ah. Aray, hindi pala talaga ako nananaginip, leche. Halos mag-init ang magkabila akong pisngi dahil sa samot-saring papuri na mga natanggap ko. Ganito ba talaga ang itsura ko kung sakaling mag-ayos? Kahit kasi ako hindi makapaniwala sa kinalabasan ng itsura ko. Light makeup lang raw ang ginawa sa akin ni Ivy upang patingkarin lang ang features ko. ID. Agad namang ipinakita ang mga ID bilang patunay na nakaregister kami at may reservation kaming ginawa. Halo-halong amoy ang bumungad sa amin pagpasok namin ng bar. Ang maingay na tugtugin kasabay ang mga sigawan mula sa mga tao. Pilit naming pinagsiksikan ang aming sarili sa kabila ng puno ng taong nagsasayawan sa dance floor. Minsan natutulak na kami at may nababangga pero baliwala sa kanila lahat yun. Grabe, ang hirap makipagsiksikan. Ang wild pala rito. Oo, masanay na kayo. Ako kasi madalas na ako rito. Eto kasing si Misha Yvonne Hernandez, masyadong lulong sa trabaho. Ayaw ko samahan. Himala nga at nag-bar yan eh. Maria Clara kaya yan. Eto ang pangalawang beses ko sa bar. Ay ang una, nung 18 ako, pinilit pa ako nun. At yun rin ang una't huling beses na uminom ako ng alak. Hindi ko kasi gusto ang lasa nito. Mapait, mainit at mapait sa lalamunan. Naku, sinabi mo pa Ivy. Ako na lang iayain mo. Ayos, sige para may party body na rin ako, Kim. Nahihilo ako tuwing tumitingin ako sa dance floor dahil sa ilaw ng patay sindi. At idagdag mo pa ang naghalo-halong amoy ng alak sa paligid. Your turn, Misha! Nakangiti pa sa akin si Ivy habang inaabot sa akin ng basong punong-puno ng alak. Parang babaliktad ang sikmura ko sa amoy nun. Inabutan pa ako nito ng asin. Nagtataka ko itong tinignan. That's a perfect taste, Misha. Try it! Pag-aalo ni Josh. Mabilis kong pinahira ng pulso ko ng asin. Mabilis kong pinaglandas ang dila ako sa palapulsuhan ko at mabilis na tinungga ang baso na punong-puno ng alak. Whew! That's great!
Napahawak ako sa ulo ko dahil bahagya ako nahilo. Tumama ang paningin ko sa dance floor. Hindi ko na rin alam kung nakailang inom ako. Basta ang alam ko, nag-e-enjoy ako. Nahagip ng mata ko si Ivy. Nasa dance floor at may kahalikan na ito. Napaiwas na lamang ako ng tingin. Pero mali ang ginawa ko dahil mas grabe naman ang nakita ko. Nakalabas ng 2 bundok ng babae sa dress nitong hapit na hapit. Nasa kabila lamang itong table. Ang lalaki nakatalikod sa gawi ko, habang ang babae nakahawak ng mabuti sa buhok ng lalaki. At hindi ako tanga kung anong ginagawa ng lalaking yun sa dibdib na yun. Oh my God! Para ako nasusuka sa mga nakikita ko. Ang ilang lalaki sa table na yun, mayroong iba't ibang milagrong ginagawa. Hindi ko alam pero ang mga bulto nila, pamilyar na tila nakita ko na sila. Pero hindi ko alam kung saan at kailan. Hindi ko magawang maialis sa mga mata ko sa gawi nila dahil malapit lamang ako sa pwesto ng mga ito. Rinig na rinig ko rin ang impit na ungol ng mga babae. Wala akong gaanong kaalam-alam patungkol sa mga bagay na yan. Pero hindi ako magpapautos sa mga lalaking katulad nila. Naiisa lang ang habol sa aming mga babae. Lalo na tuwing nag-iinit sila. My brothers was strict on me. Cause they know what boys is. And what they are capable of. Dahil sa sobrang malakas ang tama sa akin ng alak, hindi ko nagaanong maaninig ang paligid. Tila nag-iinit ako. Mababa lamang kasi ang alcohol tolerance ko. Kung kaya't bihira akong uminom ng alak. We are calling all of your attentions. Eyes on the dance floor! Maging ako'y nagawi na rin ang tingin sa dance floor. Dahil sa sinabi ng DJ, nasa tabi ko na rin ang missing in action kong mga kasama kanina. We have a game, and everyone is free to join. Bawal ang KJ ha. We all knew about the body shot, right? Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Pero ako, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi nilang body shot na yan. Pero tunog malaswa ha. Kaya no ako sa laro na yan. Kung sino matututukan ng spotlight, siyang makakasubok sa isang kakaibang body shot. And the more exciting is the 5 famous businessman was here to join us. So girls, just sit there and relax. At baka kayo nang matutukan ng spotlight ko. Alam ko, excited na kayo. So what are you waiting for? Nakakabinging sigawan ang narinig ko mula sa mga tao. Lalo na nang may isa-isang lalaki na nagsipuntahan sa dance floor. Lahat sila nakatopless at tanging boxers lamang ang suot. Oh God, bakit naman ganyan sila? Hindi ko nagaanong aninag ang dance floor dahil sa nagkalat ang mga tao. Lahat sila excited at gustong matutukan ng spotlight. Oh my God! Oh my God! Mukhang napakaswerte ng gabing to ha! Napangiwi ako dahil sa lakas ng sigaw ni Ivy at Kim. Seryoso? Sino ba mga yan? Aaminin ko kahit hindi ko gaanong aninag ang dance floor. Nakakasilaw naman ang kakisigan ng 5 lalaki sa dance floor. Sana talagang matutukan ako. Kahit kay Colton na lang ako. Ako kay Spencer, grabe ang hat nila, ang yayami. Nagsigawan ang mga tao ng matutukan ang pinakaunang swerte raw na babae. Nagtitili ito at pumwesto sa unang lalaki. Ganun lagi ang ganap kapag may matututukan ng spotlight. Naiinip na ako at init na. Tila nawala na ng pag-asa mga kasama kong mga babae. Dahil iisa na lamang ang kailangan. The last but not the least! Hindi ko na alam kung anong nangyari sa paligid ko. Basta ang alam ko, hilong-hilo na ako. Hanggang sa masilaw ako sa lakas ng ilaw na tumama sa mukha ko. Oh my God! Oh my God! Ang swerte mo talagang bruha ka! Halos hindi na ako makatayo ng tuwid nang hilahin ako patayo ni Ivy. Napahawak ako sa kung sino dahil sa nakakahilong ilaw. At nagsisigawan pa ang mga tao sa paligid ko. You okay? Nakuha ko pang tumango sa tinanong nito. Kahit papano, unti-unti nang lumilinaw ang paningin ko. Tila napaso ang mga kamay ko na makita kong nakahawak ito sa matigas na balikat ng lalaki sa harap ko. Naka-blindfold ito at may ngisi sa labi. Hinapit nito ang bewang ko kaya naramdaman ko ang init na galing sa katawan nito. Tsaka lamang nag-sink in sa akin ang lahat na ako ang huling babaeng natapatan ng spotlight. Misha Yvonne Hernandez. And now our 5 lucky girls are complete. Let's the game begin! Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari at lalong hindi ko alam ang body shot. May lumapit na mga babae sa gawin namin. May hawak itong 2 baso na naglalaman ng alak at asin. Inabot yun ng lalaking naka-blindfold. Binitawan na rin ng pamilyar na lalaki ang pagkakahawak sa bewang ko. Pero kahit ganun, may unti pa rin akong ilang na nararamdaman. Ramdam ko pang init ng hubad nitong katawan. You will love this, baby. Napakasabi ng pagkakabitaw nito ng mga salitang yun. The way his lips moves was so sexy. Hindi ko alam kung ano nangyayari at ang init-init ng pakiramdam ko. I feel thirsty on his touch and I want to feel his bare arms again on my skin. What are you doing?
Tila malalagutan ako ng hininga nang dumampi ang mainit itong palad sa exposed kong balikat. Pinagpapawisan na ako dahil sa init na nararamdaman. Tila kahit naka-blindfold ito, alam nito ang dadampian ng asin sa parte ng katawan ko. Nagkaroon ako ng ideya sa sinabi nilang body shot na yun. Rinig na rinig ko ang sigawan ng mga tao na halatang lahat sila excited na. Hindi ko maiwasang kumawala ang mga ungol ko sa bibig ko dahil sa bawat haplos ng binata. Napahawak ako sa balikat nito at napakagat sa labi ko ng bahagya. Mas lalong lumakas ang ungol na nanggagaling sa bibig ko, lalo na nang bumaba ang mga kamay nito sa cleavage ko. God, ang init! Tila anumang oras, mawawala na talaga ako ng hangin. Ang isa niyang kamay nakatutok sa dibdib ko. Enjoy now, baby. You can moan as long as you want. At ang mga oras na yon, dumampi ang labi nito sa leeg ko. Mas lalong nagliyab ang katawan ko. Unti-unting nanikip ang dibdib ko. The way his hot and expert tongue suck and lick the sensitive skin of my neck. The intensity of the electricity flowing through my veins become more hot and fast. I feel I was burning. You has a sweet taste, baby. Napasabunot na ako sa buhok nito nang dumampi ang labi nito sa dibdib ko. Napakainit at nagustuhan ko ang init na nararamdaman ng katawan ko. My brain heart telling me to stop him. Cause this is not right. I need to push him away. But my body wasn't cooperating. It was asking for more heat and for more touches. Instead of pushing him, I found myself pulling him closer and closer to me. He chuckled between his kisses on my legs. Yes, he's now on my legs. I was now sitting on his bare shoulder. At hindi ko alam kung paano nangyari yun. Nakabuka ng mga hita ko. And I'm sure my underwear was now exposed to him. You're so sexy, baby. I can't wait to be inside you. Nawala na ako ng malay nang maramdaman kong dumampi ang labi nito sa kasalanan ko. Basta ang alam ko na lamang, binuhat ako nito, isinakay sa isang sasakyan. Hindi ko na maaninag ang mga nakakahilong ilaw. Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng katawan ko sa malambot na kama. Where am I? Ivy, is that you? No, baby. It's me, Kane. Napabalikwas ako nang maramdaman na mainit itong palad sa hita ko. Unti-unti itong pumasok sa dress ko. What are you doing? Pilit kong itinataboy ang mga kamay nito na ngayon ay unti-unting binababa ang zipper ng dress ko. Pero wala akong nagawa. Natanggal niya ito. Naramdaman ko ang pagdampi ng lamig ng hangin na nagmumula sa labas. Nakabukas ang bintana at kurtina. Gusto kong maaninag ang mukha niya dahil wala na siyang blindfold. Pero nangihina ang katawan ko sa bawat haplos at pagpisil niya sa dibdib ko. At kahit na anong gawin kong mulat sa mata ko, hindi ko siya ganong makita. Hindi sapat ang ilaw na nagmumula sa lampshade at buwan. Itinaas ko ang kamay ko upang palandasin ang mga daliri ko sa kanyang muka. To his thick eyebrows, to his eyelids, to his ears, cheek and perfect wet lips. Bago ko pa madampi muli ang mga kamay ko sa mamasa-masa nitong labi, inatake na ako nito ng halik. He kissed me on gentle way, but also rough at the same time. His tongue was exploring my mouth and I like it. I just followed the movements of his tongue and lips. Pareho kaming umuungol dahil sa init na nararamdaman. Naramdaman ko na lamang ang pagkalas nito ng hook ng bra ko. His lips leaves mine. Ang mga mata nito nakatingin sa dalawa kong bundok. Nakaramdam ako ng hiya pero hindi ko yung tinakpan. I have a perfect and firm breast, so why would I feel ashamed? Such perfect. It fits on my hand. Oh my God, do it again. Hindi ko na mapigilan ang mga salitang kumakawala sa bibig ko nang maramdaman kong sinakop ng palad nito ang isa kong dibdib. Like this, just let it flow. Nanginig ang buo kong katawan nang maramdaman na parang may lumalabas sa akin. Akala ko doon na magtatapos ang lahat, pero naramdaman ko sa pinakaibaba ko ang makasalanan nitong dila. You taste so sweet, darling. Bago pa ako makapalagay, pinatay na nito ang ilaw na nagmumula sa lampshade, kung kaya't ang buwan na lamang nagsisilbi naming ilaw. Ano yan? Bakit umiilaw? Nagtataka ako nang maaninag ko ang inilagay nito sa pagkalalaki nito, na may munting liwanag. It's condom, baby. For protection. Banana flavor. A glow in the dark. Extra extra large. Kahit na madilim ang paligid, kitang-kita ang ngisi sa labi nito. Masakit. Hindi ko napigilan ng maiyak. Sa sobrang sakit. Parang hindi ko kakayanin. Tama nga sila. Masakit sa umpisa. And he didn't take it slow. My God, I'm such crazy. Imbis na masaktan sa pagpalo nito, ay mas lalo ako nakakaramdam ng excitement.
I never imagined that doing this kind of stuff was great even I know I was still under the spirit of alcohol. Sadyang nawalan lamang ako ng kontrol sa katawan ng oras na yun, nang lumapat ang mga balat namin sa isa't isa. And there's no way I can get rid of this night. Alam ko na baka maaari ko itong pagsisihan pagdating ng umaga. It's hard to process the fact that I just slept with a total stranger.